Isang status window ang nagpakita na maaari ni Kang Ho ang lutin ang target. Ipinag-isipan ni Kang Ho na ito ay talagang maganda. Nakikita niya ito bilang isang pagkakataon na gamitin ang Constellation Loot para sa unang pagkakataon. Ngunit para sa lalaki na gumawa ng kontrata sa isang constellation, maaaring ibig sabihin nito ay nasa antas siya ng hindi bababa sa 100. Ibig sabihin, kailangang iwasan ni Kang Ho ang isang labanang ulo sa ulo. Bilang bahagi ng kanyang plano, nagsimula si Kang Ho ng takbo. Desididong inakit ni Kang Ho ang lalaki at saka atakihin. Sa paraang itinuturing ni Kang Ho, sinabi ng lalaki na talagang isang mababang antas na tao siya. Tumakbo ng mabilis si Kang Ho patungo sa mga puno. Sinabihan siya ng lalaki na gawin ang lahat para magtago. Ibinukas ng lalaki ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang mga mata ay naging asul. Sinabi niya kung paanong walang makakalusot sa kanyang mata. Siya'y nag-scan ng paligid. Nagsimula siyang maglakad-lakad. Tanong niya kung nasaan siya nagtatago. Ipinatupad niya ang kanyang vision ulit at napansin ang marka ni Kang Ho. Agad siyang bumaling para sundan ang mabilis na galaw. At itinutok niya ang kanyang target. Mukhang si Kang Ho ay nagtatago sa likod ng isang puno. Nagtawanan ang lalaki nang makita siya. At agad na itinapon ang kanyang axe-like na weapon habang nagmumura. Ang weapon ay malinis na tumama sa isang bagay. Sa kanyang gulat, iyon ay isang puno lamang. Nagtanong siya kung saan pumunta si Kang Ho. At bigla, naramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang katawan. Hindi niya inaasahan na si Kang Ho ay tatalo ng bigla at biglang tutusukan siya sa leeg nang hindi nagbibigay ng pagkakataon na umaksyon. Sabi ni Kang Ho, ito ay di inaasahan para sa isang combat damage dealer na itapon ang kanyang weapon. Na-realize ng lalaki na nahulog siya sa patibong ni Kang Ho. Sabi ni Kang Ho, ito ay isang pagkakamali na ay tingnan ng mababa ang kanyang kalaban. Tinaga ni Kang Ho ang leeg ng lalaki at umagos ang dugo mula sa katawan nito. Nakatitig si Kang Ho habang bumabagsak ang lalaki sa lupa. Isang status window ang lumitaw at nagpahiwatig na siya ay pumatay ng target at kinuha ang kanyang kontrata sa Skillful Connector. Panipi tuldok. Ang Skillful Connector ay nasa ilalim ng kontrol ni Dimension Looter at hindi kayang makatakas maliban kung ito ay papatayin o ay terminate ang kontrata. At lahat ng kakayahan ng Skillful Connector ay nailipat kay Kang Ho. Hinihingal si Kang Ho habang tinitingnan ang kanyang screen. Ibinaba niya ang arrow down para malaman pa ang kanyang stats. At ito'y nagpakita na ang kanyang Traverse Teleportation, Mana Tracking Ability, at Night Vision ay nasa max level na. Siya'y masaya sa tagumpay niya. Pagkatapos, ini-activate niya ang kanyang Mana Tracking Vision. Isinuri niya ang lugar at naisip na wala ng mga persor na malapit sa kanya. Bigla siyang naramdaman ang matinding sakit sa kanyang buong katawan. Nag-ubo siya at bumagsak sa kanyang mga tuhod. Kumikidlat ang kanyang katawan habang sinusubukan niyang itayo ang kanyang sarili gamit ang kanyang espada. Lalong lumala ang kanyang kondisyon habang umuubo ng dugo. Iniisip niya kung ito ba ay dahil sa kanyang pagpilit sa kanyang sarili. Naalala niya ang kanyang ginawa, at isa rito ay itago ang kanyang mga bakas mula sa lalaki. At upang gawin yon, inilabas niya ang kanyang mana hypersensitivity at nagtago. Binuhat niya ang isang bato at iniwanan ito ng kanyang buong mana. Dahil kung iiwanan na lamang ito, automatikong aakuin ito ang lahat ng paligid na mana at ito ay maglalantad sa kanyang lokasyon. Kaya't dinaanan niya ang hirap na pigilan ang kanyang mana hypersensitivity state. At agad na iniwanan ang bato. Ang bato ay tumama sa isang puno. At ito ang naihalo ng lalaki. At dahil dito, matagumpay na napalapit ni Kang Ho ang lalaki. At siya'y patayin. Ngunit hindi ito ganun kadali dahil upang makalapit sa lalaki, kinailangan ni Kang Ho ng short distance leap. At lahat ng iyon ay nagdudulot sa kasalukuyang kalagayan ng kanyang katawan. Alam niyang kung itutuloy pa niya, maaaring mamatay siya roon mismo. Inplano niyang agad na pumunta sa isang ligtas na lugar. Habang naglalakad siya sa gubat, ang gabi ay nagiging maliwanag na umaga na. Tumingin siya sa paligid at iniisip na dumating na ang inaasahan niya. Tinignan ni Kang Ho ang truck na nagdadala ng buhangin na pumupurify ng mana stones. Dumadaan siya papunta sa direksyon nito. At sumibad mula sa bangin. Ligtas siyang nahulog sa buhangin. At tiningnan niya ang maliwanag na langit. Nakahiga ang ating MC habang iniisip kung paano niya napatay ang 3 gwardya sa proseso ng pagtakas, isang pangyayari na hindi nangyari sa nobela. Iniisip niyang siguruhing hindi magbabago ang hinaharap habang lumalakas siya upang magamit ang kaalaman tungkol sa hinaharap sa kanyang kapakinabangan. Iniisip din niyang maliit lamang siya sa mundo na walang paraan na magbabago ang hinaharap dahil sa kanyang ginawa. Patuloy siyang nagpahinga sa likod ng truck habang dumadaan ito sa kalsada. Ngumiti si Kang Ho. Tinitigan niya ang katawan ng tubig sa harap niya.
At hindi niya maiwasang sabihing ito'y maganda. Maririnig ang isang usapan mula sa labas ng gusali. Sinabi ng isang tao na maaari lamang nilang habulin ang mga bagong low leaves na magmimina ng mga bato ng mana kaya hindi ito malaking problema. Sinabi niya sa lahat na bumalik sa trabaho. Ang kausap niya ay sumagot na nauunawaan niya iyon at lumabas ng kwarto. Ang lalaki na nasa loob ng kwarto ay nag-comment kung gaano katalino ang tumakas. Samantalang si Kang Ho, nahihirapan sa nararamdaman niyang sakit. Pinilit niyang pumasok sa isang phone booth. Iniisip niya kung paano hindi madaling bumabalik ang kanyang lakas dahil sa kanyang sobrang paggamit ng mana. Tumawag siya ng numero sa button pad. Bumalik sa lalaki sa loob ng gusali. Natanggap ng lalaki ang impormasyon na ang tumakas ay isang as-asang antas na 10 na hindi mahanap ang tirahan ngunit nakapatay pa rin ang antas na 45 at antas na 55 na may kontrata. Bumalik kay Kang Ho, sumagot ang taong tinatawagan niya sa telepono. Sinabi niya sa kabilang linya na siya ay nasa harap ng Daejeon Station. At niyaya ang tao sa kabilang linya. Bumalik sa lalaki sa loob ng gusali, inisip niya na ang tumakas ay nakakatuwa at ito'y magiging isang masayang pangangaso. Sa loob ng isang bahay, naririnig si Shin Kang Ho na nagpapasalamat sa isang taong may pangalang Han So-yeon. Nagpasalamat siya sa kanya dahil inalagaan siya kahit biglaan ang kanyang paksa. Tinawag siyang Opa ni So-yeon at tinanong kung ano ang nangyari sa kanya. Sinabi ni Kang Ho ang totoo, na inagaw siya ng eclipse. Nagulat si So-yeon nang marinig ito. Itinanong niya kung nadrag ba siya sa isang minahan ng Mana Stone dahil kilala ang mga iyon sa pagkidnap sa mga mangangaso. Sumagot si Kang Ho na mahalaga ang pagmimina ng Mana Stones kaya ang mga mangangasong tulad niya ay nauuwi sa pagiging biktima ng ibang mangangaso. Ngunit sa kabila nito, nagtiwala siya sa kanya at nakipag-ugnayan sa kanya dahil alam niyang iniibig pa rin siya ni So-yeon. Naiyak si So-yeon at itinuro ang sarili. Iniisip niya na kung mas madalas silang nag-uusap, hindi sana siya dumaranas ng ganoon. Naalala ni Kang Ho na noong sila'y maghiwalay, siya ay isang bagitong mangangaso na kakagising lamang. Pero ngayon, siya ay isang veteranong nasa antas na 150 may kontrata sa isang konstelasyon. Naisip ni Kang Ho na kung kasama siya noon, baka siya'y dinakip din sa Chungnyeong Detention Center. Sinabi niya sa kanya na sapat na ang kanyang pag-aalaga sa kanya. At nawala ng magandang maidudulot ang kanyang pagiging kasangkot sa kanya ngayon. Binalaan siya ni Kang Ho na baka siya'y sundan pa ng eclipse. Sumagot siya na nasa antas siya ng 150 ngayon. Ibig sabihin, nasa antas na siya kung saan ang mga karaniwang mangangaso ay hindi makakagalaw sa kanya nang walang ingat. Si Kang Ho ay seryoso sa kanyang sagot, sinasabing hindi na niya kailangang alalahanin ito. Pinayuhan niya ito na gamitin ang kanyang kapangyarihan para sa kanyang sarili. Binigyan siya nito ng malinis na damit, at sinabihan siyang may sapat na pera at isang cellphone na nahakang itinago sa bulsa. Iniisip niyang hindi matrack ang cellphone. Pinansin ni Kang Ho kung paano operasyon ang kanilang guild sa Grey Territory. Na-realize ng ating MC na noong unang panahon, at hanggang ngayon, ang isang guild ay angkop sa kanya. Itinanong siya kung wala siyang plano na sumali sa kanilang guild. Sinimulan niyang sabihing maaari silang bumalik tulad ng dati. Tumawag siya sa kanya ng seryoso. At sinabihan na huwag siyang manatili sa nakaraan. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Ngumiti siya, itinago ang kanyang mukha habang dumarami ang luha. Sumagot siya kung paano siya tama. Iniisa-isa niya sa kanya na tinupad niya ang kanyang hiling. Isa sa kanyang mga kaibigan ang leader at nasa cellphone ang mga detalye. Binigyan siya nito ng mainit na ngiti at sinabihan na mag-ingat. At manatili ng maayos. Sumagot siya ng, salamat. Sana maging maayos ka rin. Sumakay si Kang Ho ng taxi at tinanong ang driver na dalhin siya sa Daejeon Station. Itinanong ng driver kung pwede niyang buksan ang radyo. Sinabi ni Kang Ho na hindi ito problema. Ang radyo ay nag-ulat tungkol sa Janghwa Guild na pumatay sa buong White Rose Mercenary Corps. Binanggit ang balang araw sa balita. Naalala ni Kang Ho kung paano dumating ang balang araw ng bigla at tahimik. Sa isa pang sasakyan, isang lalaki ang nagmamaneho. Napansin ng lalaki na may kakaiba. Dahil weekend ito pero wala ngang kotse. Itinanong niya kung napansin din ito ng kanyang kasintahan. Pamaling siya sa kanyang katabi at ang mukha ng kanyang kasintahan ay unti-unting tinatanggal. Iniwan ang bungo na malinaw na makikita. Nabigla at natatakot ang lalaki. Bigla na lamang lumitaw ang isang Grim Reaper at inilagay ang kanyang tibak sa ulo ng lalaki. Sumigaw ng malakas ang lalaki. Makikita na maraming Grim Reaper ang naglakbay sa lungsod. Isang reporter ang nagtatangkang i-cover ang pangyayari. Nagulat siya mula sa isang gusali sa Gangnam Seoul. Ipinalabas niya sa mga manunood na ang langit ay nagiging kulay lila mula sa malayong distansya. Ito ay sana ay tungkol sa pag-invade ng mga halimaw sa rehiyon.
Ngunit hindi niya natapos ang kanyang pangungusap dahil bigla siyang inilaan ng halimaw. Sa panahong yon, may misteryosong mga halimaw at mga dungeon na nababalot ng kakaibang langit. Sa gitna ng gulo, ang mga tinatawag na mangangaso ang mga nakakamit ng kapangyarihan. Ang hindi maipaliwanag na sitwasyon ay nagdulot sa mga tao na maniwala na bumagsak ang banal na hatol. Ang mga mangangaso na naghahabol sa mga halimaw ay nagsimulang manghuli ng mga tao sa pangalan ng mga Diyos. Ngunit ito ay nabigo. Isang babae ang nagsimulang tumakbo palayo mula sa mga mangangaso upang iligtas ang kanyang sarili. Sa oras na patungo na ang sitwasyon sa wakas, siya ay napadpad at sinabihan ng mga lalaki ng huwag, pero sinabihan siya ng isang lalaki na kung ganoon ang sabihin niya, isang tao ay mag-aakala na nanghaharas sila sa kanya. Sinabihan siya na huwag mag-alala, dahil sa isang suntok lamang, lahat ay magtatapos ng walang kirot. Ngunit saka dumating ang tagapagligtas ng mundo. Binara niya ang tibak gamit ang kanyang kamay. Ang dugo ay nagsimulang tumulo sa kanyang braso. At itinanong ng taong ito sa babae kung siya ay okay. Ito ang oras kung saan si Jiang Shihuan ay nagpakita, nakatutok sa Seoul. Ito rin ang panahon kung kailan niya nilikha ang pinakamakapangyarihang guild na tinatawag na Jianghua Guild. Naisip ni Kang Ho kaya gusto ng mga tao na pumunta sa "Oh So Safe" na Seoul. Tinuloy niya ang pakikinig sa radyo na nagsasalaysay tungkol sa pagsusundan ni Shihuan sa White Rose Corps dahil sa plano ng teroristang atake sa Exit 11 ng Gangnam Station sa Seoul. Alam ni Kang Ho na ang White Rose Corps ay hindi teroristang organisasyon. Nabighani ang taxi driver sa balita na natumbok ang buong teroristang organisasyon ni Shihuan. May alam si Kang Ho na hindi ang White Rose Corps ang nagtataguyod ng mga teroristang atake. Ipinahayag ng taxi driver na si Shihuan, bilang isang Koreanong mangangaso, ay isang pinagmamalaki nila. Alam ni Kang Ho na ito'y isang laro lamang ni Shihuan. Itinuloy ng taxi driver ang pakikipag-usap kay Kang Ho. Sinabi niya na kamakailan lang ay nagising ang kanyang anak at plano ng sumali sa guild ni Shihuan. Naalala ni Kang Ho na kung sasalungatin niya si Shihuan sa pamamagitan ng pagsisiwalat na lahat ay gawa niya, gagawin siyang masama ni Shihuan. Naalala niya kung paano nagdiriwang ang mga tao sa kanyang pagbitay. Dahil sa impormasyong yon, nagpa siya si Kang Ho na ma-introduce sa isang mercenary corps. Dahil maaaring abutin ng kahit anong guild si Shihuan, inabisuhan siya ng taxi driver na narating na nila ang destinasyon. Naisip ni Kang Ho na ang pagiging isang komisyonadong manggagawa na tumatanggap lamang ng trabaho mula sa mercenary corps ang pinakamainam para sa kanya. Isang babae ang bumati sa kanya at sinabi sa kanya na alam niya siya mula kay Soyeon. Ipinasilayan niya ang kanyang sarili bilang si Lee Yeren. Nagdesisyon si Kang Ho na huwag magbukas ng kahit anong detalye kaya't ipinasilayan niya ang kanyang sarili bilang si Jung San-kyo. Nagkamayan sila. Binrose niya ang file na daladala at sinabi sa kanya na mayroon siyang magandang koleksyon ng trabaho para sa kanya. Diretso niyang sinabi na dadaanin na lang niya. Sa halip, hiniling niyang may mataas na premyo, simula sa mga mahirap na trabaho. Nagulat si Yeren at sinabihan siya na tiyak daw na naririnig niya na nasa antas siya ng 10. Sumagot si Kang Ho na oo nga. Sinubukan niyang itago ang kanyang ngiti. Ngunit sa huli napahagalpak siya sa tawa. Tumawa siya ng malakas hanggang sa umagos ang luha sa kanyang mga mata. Sinasabi sa kanya na siya ay kalokohan. Sinabi niya sa kanya na ang sobrang tapang ay walang kabuluhang katapangan. At biglang naging matindi ang kanyang ekspresyon habang tinatanong siya kung iniisip niya bang alagaan ang kanyang bangkay. Si Kang Ho nang may tiwala ang sumagot na ang pagsasarili ay tungkol sa kasanayan kahit nasa antas. Binuksan niya ang status window para sa impormasyon tungkol sa kanyang constellation. Ang kanyang constellation ay tinatawag na Observer of Chaos. Ito ay isang constellation na may kakayahan na mag-distort at block ng paningin. Si Yeren ay isang mage at buffer na nagkaroon ng kontrata sa isang mid to upper level constellation. At siya ay isang karakter na nilikha para balang araw harapin ang 12 bituin. Nagpasya si Kang Ho na mapanatili ang kanyang tiwala. Si Yeren ay nakabalot sa kumikislap na berdeng ilaw. Iniulit niya ang sinabi niya tungkol sa pagiging isang mercenary na may kasanayan kahit sa anong antas. Siya ay nagsigha at binigyan siya ng leksyon na ang realidad at espiritu ay magkaibang bagay. Sumagot si Kang Ho na ang panglalait at katotohanan ay magkaibang bagay din. Ito ay nagpatawa sa kanya. Nagpasya siya na subukan ang kanyang mga kasanayan. Nagtayo sila ng mukha sa labas ng isang gusali. Gumawa si Yeren ng bola ng berdeng ilaw sa kanyang kamay at sinabi sa kanya na siya'y maghuhusga lamang ng isang bagay. At iyon ay kung kaya niyang iwasan ang kanyang kasanayan. Naghahanap si Kang Ho ng klarifikasyon kung nais niyang subukan ang kanyang kakayahan na protektahan ang kanyang sarili sa pisikal. Sumagot siya na tama siya.
Ipinaliwanag niya na ang kakayahan na iwasan ay nangangahulugang maaari siyang lumikha ng oportunidad para sa atake. Tinakpan ni Kang Ho ang kanyang mga mata. Napansin niya na nilikha niya ang mga puppet gamit ang fog at kahit mula sa malayong lugar, ito'y tinatawag na fog tracker. Ito ay hindi isang skill na atake kaya't alam niyang hindi siya mamamatay kung siya ay tamaan. Pero kung hindi siya makakaiwas, mananatili ang mga marka at ang pagsusulit ay agad na magtatapos. Sinabi niya sa kanya na handa na siya. Binigyan siya nito ng babala na magsisimula na siya. Ang puppet fairy ay lumapit kay Kang Ho. Ipinagmasdan niya ang kilos ng puppet at naghanda siya. Niyakap siya ng ngiti nang makita ang isang magandang pagkakataon. At bigla siyang nababalot sa berdeng ilaw. Ang epekto ng atake ay nagdulot ng kalat sa lugar. Nang maglaho ang usok, napansin ni Yeren na wala nang naruroon si Kang Ho. Ito ay nagdulot sa kanya ng gulat. Nang maramdaman niya ito, lumingon siya sa direksyon niya. At nakita niyang tumatakbo siya sa itaas niya. Ito ay nagbigay siya ng kahulugan. Nabighani siya sa kanyang kita na tumatakbo sa gilid ng gusali. Hindi ito nagkakatugma sa kanya, lalo na ang pagtalon ng mataas. Napansin niya na bihasa siya sa paggamit ng basic skill ng assassin na tinatawag na short distance leap. Panipi-tuldok, ngumiti si Yeren nang ma-realize niyang hindi siya nagsisinungaling. Ibinanggi niya ang sarili para sa isa pang atake at tinanong siya kung makakaiwas siya ulit. Nagsimula siyang maglunsad ng malakas na atake patungo sa kanya. Ang kanyang puppet ay lumapit kay Kang Ho ng isang kahindik-hindik na bilis. Ang puppet ay halos naabot ang kanyang paa ngunit patuloy na tumatakbo si Kang Ho. Ang habulan ay nagpatuloy, lumapit na ang puppet sa kanya. Napansin ito ni Kang Ho ngunit hindi siya naapektuhan. Sa halip, ngumiti siya. Sa pagitan ng oras na ang puppet ay halos nasa kanya na, siya ay bumaling para harapin ito at maingat na bumagsak patungo sa kanyang likod, malapit na umiwas sa atake. Ang isang maliwanag na berdeng ilaw ay sumabog sa lugar. Si Yeren ay nagtago habang nagro-grow ng frustration. Alam niyang muling nakaiwas siya dito. Tumingin siya kung saan naroroon si Kang Ho. At siya ay nagtataka kung gumamit ba ito ng traverse teleportation. Habang siya ay nawawala sa kanyang mga iniisip, si Kang Ho ay nagtago sa likod niya. At binigla siya ng kanyang tibak na malapit sa kanyang leeg. Sinabi niya sa kanya na dapat nilang tapusin ang pagsusulit doon. Ngumiti si Yeren. Napansin ni Kang Ho na mas mabilis siya kaysa sa kanyang inaasahan. At napagtanto niya na hindi siya naging commander ng mercenary nang walang dahilan. Itinanong ni Yeren kung siya ay nagsanay na noon. Sumagot siya ng hindi. Gamit ang kanyang mga daliri, itinulak niya ang tibak palayo mula sa kanyang leeg. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang mga galaw ay hindi para sa antas ng 10. Itinanong niya kung pasado ba siya at sinagot ni Yeren na oo at bibigyan siya ng mga trabaho para sa antas na 50. Nakakatuwa para sa kanya kaya't ibinalik niya ang kanyang tibak sa kanyang taguan. Isang puting sasakyan ang nagbiyahe sa paligid ng lungsod. Tumingin si Yeren kay Kang Ho sa rearview mirror. Itinanong niya kung interesado siya sa bala-proof na salamin at ibinahagi sa kanya na may nakakainis na gunman na sumusunod sa kanya kamakailan. Tinanong siya tungkol dito. At masigla niyang sinabi na marami siyang natatanggap na pagmamahal mula sa mga bastos ng Eclipse. Alam ni Kang Ho na ito ay isang turf war. Ang babae na ito ay malupit. Ibinigay ng puppet sa kanya ang isang piraso ng papel. Sinabi niya kay Kang Ho na ang komisyon ay tungkol sa pagmamarka ng isang hinahanap na kriminal. Ibinahagi niya na siya ang commissioner kaya't makikinabang siya sa komisyon. Inabot sa kanya ng puppet ang papel. Ang komisyon ay nasa Gyeonggi-do-osan, isang bukas na dungeon na kilala rin bilang Abandoned Ruin. Ang taong dapat i-track ay si Kim Mok-yoon, isang antas na 50 mage. At ang hiling ay kunin ang isang third-rank item na tinatawag na Varte Rose's Shoes. Panipi-tuldok, itinanong niya kung kailangan niyang dalhin ito ng buhay. Sinagot siya na pwede niyang patayin ito dahil marami ng sibilyang namatay dahil kay Kim Mok-yoon. Inulit niya na maari siyang magpatupad sa kanya sa mismong lugar at ang Hunter National Security Agency ay magpapasalamat din doon. May malaking ngiti si Kang Ho habang ini-inform siya na agad siyang mag-uumpisa. Narating na nila ang lugar. Sinabi ni Yeren sa kanya na malamang si Kim Mok-yoon ay nakatago sa isang sulok at hindi ito madali dahil ang lugar ay medyo malaki. Naisip ni Kang Ho na para sa kanya, hindi masamang lugar para gawing debo. Ito ay isang lugar kung saan ginamit ni Kang Ho bilang taguan sa nobela kaya't pamilyar siya dito. Bukod dito, may mga mapagkakamalan niyang mga kalaban na makakatulong. Tinayuan niya ang sarili sa lugar habang may mga halimaw na unti-unting nagpapakita. Napansin niya ang kanilang presensya. Ibinunyag niya ang kanyang sandata at gamit ito, tinusok niya ang kanyang palad. Pinabayaan niyang tumulo ang dugo, at nakakita ang halimaw nito.
Agad itong naging mabangis at naging aggressive. Ang mga halimaw ay nagmadali patungo sa kanya. Ginamit niya ang traverse teleportation upang iwasan ang atake ng halimaw. At pagkatapos, ginamit niya ang short distance leap upang hiwain ang halimaw. Nang muli, ginamit niya ang traverse teleportation upang iwasan ang halimaw. At short distance leap para sa kanyang counterattack. Ginamit niya ulit ang parehong kasanayan. Hanggang sa ang kalaban ay lubusang natanggal. Naalala niya ang sinabi ni Yeren na kailangan niyang makuha ang inatasang item at pagkatapos ay maaari na niyang gawin ang anuman. Isang halimaw na may anyo ng tao na may hawak na tibak sa bawat kamay. Naalala ni Kang Ho ang kanyang usapan kay Yeren. Tinanong siya niya kung anong gantimpala ang nais niyang matanggap at sinagot niya na gusto niyang magkaroon ng dungeon raid license. Para sa mga dungeon na may maraming middle at last bosses. Ngumiti siya habang nakatanaw sa halimaw. Tuwang-tuwa siya na isang kapaki-pakinabang na middle boss ang lumitaw. Kang Ho tinawag ang halimaw na si Ventus at sinabi sa kanya na ito ay tuwang-tuwa siyang makilala siya. Nakita niya ang isang status window sa itaas ni Ventus at nakasaad doon na maaari niyang kuhanin ang target nito. Sumagot si Ventus, "Patayin kita." Pinagtuya niya ang halimaw na sinabing hindi ito dapat tumayo doon na nagmumula sa bibig. Si Ventus, agad na tumalon. At dumiretso kay Kang Ho. Habang lumalapit ito sa kanya, napansin ni Kang Ho na dumami si Ventus, na nagulat siya. Masusing iniobserba niya ang kilos nito habang iniiwasan ang maraming Ventus na naglalakad patungo sa kanya. Isang halimaw ang tumalon patungo sa kanya upang siya isaksakin. Hawak ang kanyang tibak, ito'y tumusok diretso sa kanya. Sa kabutihang palad, naikaiwas ni Kang Ho sa tamang oras. Ginamit niya ang kanyang traverse teleportation upang iwasan ang atake. Napansin niyang ang atake ay tila isang solong atake na may malaking lakas. Ngunit na-pinpoint niya ang lokasyon ng tunay na Ventus. Ginamit niya ang kanyang short distance leap at tumakbo diretso sa tunay na Ventus. Isinaksak niya ito sa tiyan. Nahulog sa pagkakabigla si Ventus. Ang dugo nito ay bumuhos mula sa kanyang katawan. Sa kanyang instinkto, si Ventus ay nag-counterattack. Ginamit ni Kang Ho ang kanyang traverse teleportation upang iwasan ang atake at magtakbo sa likod ni Ventus. Alam ni Kang Ho na si Ventus ay isang middle boss sa pangalan lamang. Alam niyang ang malapitang pakikipaglaban ni Ventus ay sa pinakamasama. Binatukan niya si Ventus sa likod ng tuhod nito. Ito ay nagpabagsak kay Ventus. Nag-empake si Kang Ho ng kanyang sandata at nag-prepare na isaksak si Ventus. Nakafocus si Kang Ho sa lugar sa pagitan ng leeg at balikat at isinaksak niya si Ventus doon. Napalapad ang mga mata ni Ventus sa sakit habang pinausad ni Kang Ho ang kanyang tibak ng mas malalim sa laman. Pagkatapos, pina-atras niya ng malakas ang kanyang tibak na nagdulot ng mas maraming dugo na bumuhos mula sa katawan ni Ventus. Pagkatapos yun, unti-unting naglaho ang katawan ni Ventus. Isang status window ang lumitaw upang sabihin kay Kang Ho na kumuha siya ng illusion skill mula sa target. Matapos ang pag-encounter kay Ventus, si Kang Ho ay malalim na huminga at tila pagod na. Ang katawan ni Ventus ay tuluyan ng nawala, at sa kanyang lugar, may isang bagay na nahulog. Nakita ni Kang Ho ang kumikislap na bato. Hindi niya alam, isang kislap ng liwanag ay lumitaw mula sa isa sa mga gusali sa lugar. Ang liwanag ay mula sa teleskopo na ginagamit ng isang tao. Ang taong ito ay nagnanakaw sa kanya habang kinukuha ang item. At siya ay nag-excite nang makita ang rare item na tinatawag na Celestium. Itinanong ng taong ito sa lalaki sa tabi niya kung nakita niya yon. Ang lalaki ay hindi inaasahan na tatamaan ni Kang Ho si Ventus sa tamang punto. Ang taong ito ang tagapagbantay ng Osan. Ang kanyang pangalan ay Jo Young-jae at siya ay nasa rank 3. Sinabi ng babae sa kanila kay Jo Young-jae na nakita niya ang taong yun sa palengke. Nakatagpo niya ito nang bumibili ito ng mga item tulad ng Seviuro brisket, Kobold blood, at anesthetics para sa mga halimaw. Sa kanya, tila parang maghahanap siya ng mga halimaw sa dungeon at magfa-farming. Nagpatuloy sila sa panunood sa kanya hanggang sa mag-comment ang isa pang lalaki na magaling na assassin si Kang Ho. At aminado siyang hindi pa niya ito nakikita dati. Iniisip ni Jo Young-jae na si Kang Ho ay hindi isang hunter na dapat nasa dungeon ng antas na yon. Pinuri siya ng babae kay Jo Young-jae na si Kang Ho ay hindi karapat-dapat sa kanya. Tinanong siya kung dapat nilang kunin si Kang Ho. Naniniwala siya sa kanyang galing at tiwala siyang magagapi niya ito. Sinabi ni Jo Young-jae na wala nang kailangan gawin doon. Ito ay dahil mas madali para sa kanila na hayaang si Kang Ho ang magmadali para masundan nila ito. Natuwa ang tatlong ito sa plano. Hintayin si Kang Ho na mapagod habang sinusundan nila ito mula sa likod.
Si Kang Ho ay tinitingnan ng kanyang screen na nagpapakita na nakamit na niya ang antas na 16 at ang susunod na basic skill ay nasa antas na 20. Nagpasya siyang ilaan ang lahat ng kanyang puntos sa kanyang stamina. At alam niyang hanggat naayos niya ang kanyang likas na hypersensitivity sa mana, hindi niya talaga kailangan itapon ang kanyang puntos sa mana. Habang nguyumuya ng dahon, itinutok niya ang screen para mamuhunan ng mas maraming puntos sa kanyang stamina. Nang matapos, medyo may lakas na siyang naramdaman. Ang daong kinakagat niya ay tinatawag na Celasium. May kahusayan itong magpalamig, magpapawala ng sakit, at isang mahusay na suppressor para sa mana hypersensitivity. Ito ay isang bihirang item at dahil ito'y lumalaki ng natural, mahirap itong mass-produce. Gayunpaman, may isang tao sa bansa na alam kung paano ito itanim. At ang taong yon ay nasa Ground Zero. Alam ni Kang Ho na ang lugar ay tinatawag na DMZ noon at medyo malayo. Kanyang kinocompute ang mabuti na paghahandaan ng lugar. Alam niya na kung ang kanyang hypersensitivity ay nauna na sa kanya, sa oras ng laban, siya ay agad na mamamatay. Si Kang Ho ay nagbuntong hininga habang iniisip ang sitwasyon na kanyang kinakaharap. Pero wala siyang ibang pagpipilian. Nagsimula siyang maglakad habang iniisip na kailangan niyang maghanda ng maraming pera. Samantalang yung driver, si Lee Yurin, ay patuloy na nagmamaneho habang nag-uusap. Siya ay nagkwento na isang taon na ang nakakaraan, hindi ganun kaganda ang kalidad ng tawag. Pero ito'y lalong nagiging masama sa paglipas ng panahon. Ang kausap niya sa kabilang linya ay sinabihan siya na wala silang magagawa tungkol dito. Lalo na't dapat niyang malaman na siya ay nasa ilalim ng Eclipse o Black Lion. At dapat nilang asahan na mas lalo pa itong magiging masama. Nag-comment ang kausap na parang nahihirapan siya matapos makialam sa mga tao mula sa Eclipse. Napansin din ni Yeren na may isang kotse na naghihintay sa kabilang kalsada. Habang sinasagot niya na okay lang, mas naging seryoso ang kanyang ekspresyon. At ipinaliwanag na nasanay na siyang maglakad na parang lagi siyang may mata sa likod sa lahat ng oras mula pa noon. Nag-accelerate ang babae, tanong ng kausap sa kabilang linya kung may marerekomenda siyang hunter sa kanya. Sumagot siya na kulang siya sa tauhan. Itinuloy niya ang pagmamaneho habang iniiwasan ng kotse na nagtangkang hamarang sa kanya. Sinabi ng kausap na kailangan lang niyang makipag-ugnay, pero sinagot siya na wala siyang alam. Iniisip niya kung makakapag-refer siya ng hunter na magugustuhan ng kausap. Ang kanyang kausap ay may isang pulang halo sa kanyang ulo. Tinawag niya ang kanyang kausap sa kabilang linya bilang si Mr. Jiang Shihuan.